to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Palagpakan po natin si Lord ulit. Ready na po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Okay, tuloy po natin yung ating pag-aaral po doon sa Vibrant Start. Sabi po natin, paano tayo magkakaroon ng masigla, malakas na simula ngayong 2025? Kailangan po natin ng prayer at saka God's Word. Kung idadagdag ko po dyan, kailangan din natin ng araw ng pagsamba para lalo tayong maging malakas at ma-refresh po yung ating buhay, pananampalataya po. And this morning po, at saka next Sunday, ang focus na po natin is yung power of God's Word. No? Yung power of God's Word. Tapos, ang focus natin ngayon is changing my life. The power of God's Word in changing my life. Next Sunday po, the power of God's Word in facing challenges. Ngayon po, in changing my life. Bakit po tayo dito magsisimula? Kasi merong kapangyarihan ng Diyos para baguhin yung ating buhay. No? Para i-develop yung ating buhay, ligtas tayo. At alam niyo ba, si Lord po, nagsisimula siya sa buhay natin. Bago ayusin ni Lord yung sitwasyon natin, inaayos muna ni Lord yung sarili natin. God's concern, yung first concern ni Lord, yung character natin. Bago ayusin ni Lord yung circumstances natin. Kaya napaka-importante po na malaman natin sa umaga na ito yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Meron pong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen ba? Alam niyo po ba na sa Book of Genesis po, nilikha ng Diyos o kinreate ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan lang ng salita. Sabi po ng Bible, ang mundo daw po, yung earth is void. Wala daw po. The earth is nothing, but God created everything out of nothing. No? Kaya nga po, merong sinabi doon sa Book of Genesis, let there be, let there be, let there be light, let there be creatures. Hindi po ano yun, parang nahirapan si Lord na ilikha yun, kundi sa magitan lang po ng salita ng Panginoon. That is the power of God's Word. Kung maalala niyo po, way back, I think 3 weeks or 4 weeks ago, pinag-aralan natin yung centurion. Di ba? Sabi ng centurion, Lord, kahit hindi na kayo pumunta, sabihin niyo lang, gagaling na yung aking alipin. Tingnan niyo po mabuti ha, yung salita ni Lord, katumbas siya ng presensya ng Panginoon. Sabi niya, sabihin mo lang, at gagaling na. And sabi ng Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, that moment po ay pinagaling yung alipin ng centurion. Kaya, merong power sa salita ng ating Panginoon. Amen? Hebrews 4:12, sabi niya, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak, na may 2 talim, tumatagos ito hanggang sa pagitan ng kaluluwa at ng spirito, hanggang sa kasukasuhan at utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin sa puso. Yung salita daw ng Diyos ay parang tabak daw po. Yung tabak dyan is a dagger. Yung dagger po, yung tabak dyan hindi lang yung espada, kundi yung dagger. Alam yung dagger, kutsilyo, na pag tinusok ka, parang tagos hanggang buto. Ganun daw po yung salita ng Diyos. Nababatik niya yung kay putulan ng ating puso, yung ating isipan. Kaya minsan, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, at para bang tumama sa atin yung salita ng Diyos, para ba sasabi natin, parang ako yung tinutukoy ni Pastor, hindi ko naman alam yung buhay ninyo. That is the power of God's Word. Amen? Kaya, minsan po, by the way, pagkasensya niyo na po, kung ang pastor, o sino man pastor po dito nagsasalita, parang minsan nasasaktan tayo, para bang natatamaan tayo. Hindi po si pastor yun. Si Lord yun nangungusap sa atin. Amen ba? Kaya kailangan lang natin ng humility and faith para ayusin ni Lord yung ating buhay. Now, reliable ba? Merong authority, no? Merong kapangyarihan yung salita ng Panginoon. Ang tanong is, credible ba yung salita ng Diyos? Yung Bible? Dapat ko bang paniwalaan yung Bible? Kasi, alam niyo, maraming tao, hindi sila naniniwala sa Diyos kasi hindi rin sila naniniwala sa Biblia.
Tama ba? Ay, hindi naman ako naniwala sa born again Christianity. Kasi yung Bible naman ay sa gawa lang naman ng tao, no? Tingnan natin. Tingnan natin, yung Bible po is very unique sa lahat ng book. No? By the way, last year, alam niyo po last year, ang pinakamadaming nabenta pa rin na aklat ay Bible. World record po ang Bible. Last year, saka last year, Bible pa rin. Kahit na maraming Bible app, ngayon, Bible pa rin ang most printed books in the world. Now, ang Bible po is merong one author, si God. No? More than 40 different writers. 66 books. 39 OT, 27 NT. Written over 1,600 years span. No? Old Testament sa New Testament. Ganun po katagal, kahaba. No? At meron pong isang tema ang Bible, which is yung redemption, pagliligtas ng ating Panginoon. From Genesis to Revelation, ang tema po niya ay yung kaligtasan ng tao na ipapahayag ng ating Diyos sa magitan ng ating Panginoong Kristo. 28 prophecy. No, 28 prophecy. Ibig sabihin, sa Old Testament, merong sinabi ang Diyos na nangyari 100 years later, nangyari. Ganun ka-unique yung salita ng Panginoon. And no error in its original form. Alam niyo ba na marami pong aklat ngayon na isulat? May aklat po sa Greek, philosophy, Aristotle, Plato. At yung credibility po kasi ng book, para malaman na siya po ay totoo, is yung numbers of copies. Alam niyo ba, kung i-compare yung Bible sa aklat ni Plato, ni Aristotle, much less. No? Walang, kumbaga, napakadaming copies ang Bible na naisulat. At amazingly po, nung 1946, discovery, yung Dead Sea Scroll, 1946. Medyo bago-bago lang, no? Naka-discover yung mga shepherd. Nagano sila, parang mayroon silang tinusok doon sa mga kuweba-kuweba, 11 caves po, at na-discover itong Dead Sea Scroll ng Old Testament. Kasi po, ang Bible kasi, ang 66 book of the Bible, ito po, 66 books. Gusto ko lang po i-orient po about isa, kung gaano po ka-credible itong salita ng Panginoon. Itong Bible po kasi, meron tayong 66 books, tama po ba? Sa Katoliko po, meron silang additional na 14 books. Pero, later on na po na-canonize yung additional na yon. Pero yung original is 66 po. 66 books po. 367 AD na canonize. Ibig sabihin ng canonize po is na-accept yung 66 books ng Bible. Kasi dati, during the early days po ng church, marami pong naglabasan ng mga katuruan na against the Bible. Kaya nagtipon-tipon yung mga church fathers para mag-canonize. Itong book na ito, pasok to sa authorized book ng Bible. Bakit po? Kasi po, nakapasa sila sa standard. Okay? At yung first printing po ng Bible is nung 1455. 1455. Ito, 1946. Yung tumami na yung salita ng Panginoon nung 1455. Tapos later on po, nakadiscover sila ng Dead Sea Scroll. Actually, parang aksidente, pero wala naman yung aksidente sa Diyos, no? And then pinag-aralan ng mga archaeologists. At itong Dead Sea Scroll na ito, ang edad po ng Dead Sea Scroll na ito is 1,000 years old. And then they compare dun sa Bible na ginagamit natin ngayon. Halos tugma po. Halos tugma yung naisulat dito. Minimal yung error. May mga error po na parang spelling lang, pero it cannot decrease the authenticity ng Biblia. Kaya ang Bible po is a credible book. Totoo po. Alam niyo po, if you study po church history, marami pong tao, hari, no, na pinipilit nilang sunugin, alisin yung Bible.
pero hindi nangyari. Especially yung King James. Alam niyo po yung King James, yung story ng King James? Yung si William Tyndale, no? Pinulso niya na may print yung Bible sa English, pero si King James, si Haring James ng England is inupo siya. Pero namatay siya, pinatay siya. And after 2 years po, na-print yung Bible. Kaya meron lumabas na King James Bible. Throughout history po, maraming pumipigil sa salita ng Panginoon na may kalat. Why? Kasi po, pero hindi na lang mapigilan. Kasi po, yung Bible po is the Word of God. Amen? Amen po ba? That's why yung faith natin, yung eternity natin, pwede nating ilagay dito sa Biblia, yung ating pananampalataya, yung buhay natin. Kasi po, credible po ang salita ng Panginoon. Amen? Sabi po ng salita ng Diyos, 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtuwid, pagsasanay ng katwiran upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang ihanda ang lahat sa mabuting gawa. Gusto nyo bang mapaayos yung buhay ninyo, buhay natin? Alamin natin, basahin natin yung salita ng Panginoon. Now, bakit hindi tayo, kasi topic natin, di ba? The power of God's Word in changing my life. Bakit hindi tayo nababago ng salita ng Diyos? Bakit mayroon pa rin mga tao, no? Na hindi nababago kahit alam nila yung salita ng Diyos. Kahit nandiyan na yung salita ng Diyos. Number one reason is doubt, because pinagdududahan pa rin natin yung salita ng Diyos. Number 2 is disregard. Ibig sabihin, sinasantabi natin yung salita ng Panginoon. Nandiyan na, pero sinasantabi natin. Kaya nga, alam niyo may mga Christian, ako po, minsan, ganun ako, no? Dinidisregard ko yung salita ng Diyos. So, makita ng, nagiging selective ako sa pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. Parang, kumbaga, pagpatungkol sa blessing, amen ako dyan, Lord. Amen ako dyan. Di ba? Parang kumakain sa buffet. Nakakain na ba kayo sa buffet? Yung mga pagkakain ka sa buffet, mamimili ka lang ng ito masarap, ito. Ito, gulay, ayoko nito, palagi ako kumakain nito, ayoko mo na dito. Di ba? Minsan may gano'n. Di na mabago yung buhay natin. Kasi pag nakikinig tayo sa salita ng Diyos, minsan nagiging selective tayo. Pinipili natin yung papakinggan natin. Kaya nga, by the way, nire-record natin yung yung message natin every Sunday para sino man hindi makaka-attend, pwede natin mapakinggan, no? Pero alam niyo po, ang ayaw ko din sa online na pakikinig ng salita ng Diyos kasi minsan, nagiging selective tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito, gusto kong pastor na to. Hindi nakakaantong pakinggan. Ito, pipiliin ko to, papakinggan ko to. Di ba? Minsan, gano'n tayo, di ba? Kaya, minsan, ang tinatanggap lang natin, yung gusto lang natin. Hindi yung gusto ng Diyos. Kaya, minsan, wala nang pagbabago. And then, dinidisobey natin. Kaya walang visa yung salita ng Diyos kasi dinidisobey natin. Pero my prayer for this morning po is magkaroon po ng visa yung salita ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Okay. Intro pa lang yun. No? Nahirapan ako. Bilis ako para matapos ako agad. Pero ito po. Title natin ngayon is The Power of God's Word in Changing My Life. Sabihin mo nga sa katabi mo, nais ng Diyos na mabago ang iyong buhay. Okay. Bakit ba nais ng Diyos na mabago yung ating buhay? Una po, kasi ang gusto ng Diyos po, how I wish, no? Nung sino nito ang tumanggap na sa ating Panginoong Jesus bilang kanyang Lord at Savior ng kanyang buhay? How I wish, nung tinanggap natin si Jesus, is nabago na lahat sa atin. Yung bang complete na tayo, mature na tayo. How I wish, ganun, no? Pero hindi ganun ang senaryo. Kasi nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, is process pa rin yung pagbabago. And alam niyo po, nung naging magulang po ako, hindi po magulang sa basketball, yung magulang, parent nung naging parent po ako, mas lalo ko po naintindihan yung puso ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi isa po sa kagalakan ng magulang,
Kasi ako, inalaga ko yung dalawang anak ko, no? Maliliit pa. At isa po sa nagbibigay sa akin ng kagalakan is yung makita yung kanilang mga milestone. Mga unti-unting pagbabago. Kakalaga, nakapagsalita, no? Unti-unting pagbabago. Tama ba? I don't know kung sa mga magulang dito, ganun yung ating kagalakan, di ba? Ay, tuwa-tuwa nga. Ngayon kasi, sinishare na natin sa iba yung mga milestone ng ating mga anak. And I realize po na gano'n ang puso ng Diyos. No? Na unti-unti tayo nababago sa magitan ng kanyang biyaya, no? At natutuwa ang Diyos. Kaya ang Christianity po ay hindi po siya automatic. Nagsimba ka agad, tapos automatic perfect ka na or hindi ka na nagkakamali. Hindi po gano'n. No? It's a lie. It's a lie from the devil. Magsimba ka, tapos okay na sa'yo lahat ng sa buhay mo. It's a lie. Ang Christianity po is pagtanggap ng pag-ibig at biyaya ng Panginoon. At para bang pahintulutan mo ang Diyos na ayusin yung buhay mo, no? Ng paunti-unti. Okay? Now, maraming paraan para baguhin tayo ng Diyos. Nandyan yung the Word of God, yung Bible, nandyan yung Holy Spirit, nandyan yung time, yung paghihintay, ginagamit din ng Diyos yan para mabago tayo. At nandyan din po yung trials. Yung mga pagsubok, ginagamit din ng Diyos yan, inaalaw ng Diyos para tayo po ay mabago. Pero, ang ating topic ngayon is yung Word of God. Ginagamit ng Diyos yung kanyang salita para tayo po ay mabago, papunta dun sa kanyang wangis ng kanyang anak. Tignan natin, John 17 verse 17. Pakabanalin mo sila sa magitan ng katotohanan, ng salita ng Panginoon. Ang salita mo ay katotohanan. Ang word na pakabanalin dyan is sanctify. Kaya pag sinabing banal, ikaw ay banal, ikaw talaga ay banal na. Nung tumanggap ka sa ating Panginoong Jesucristo, is pinabanal ka ng Diyos. Banal ka. And then, yung salitang pinabanal o sanctify is ano din yan? Proseso. Tingnan natin yung illustration na to. Maganda itong illustration na to. Yan. Una, tayo po ay dead in sin. Patay tayo dahil sa ating kasalanan. Pero mayroong tinatawag na point of conversion. Justification ang tawag doon. Nung tumanggap ka kay Jesus, nag-justify ka. Pag sinabing justify, pinawalang sala ka. Pinawalang sala ka ng Diyos. After justification is sanctification. Ibig sabihin ng sanctification is progressive growth. Now, progressive growth. Ibig sabihin, unti-unti kang inaayos ng Diyos. And then yung point ng ating kaligtasan po is glorification. Mapunta ka sa langit. Another, illustration po. Yung justification is yung sinolve ni Lord yung past mo. Past, mistakes, and sin. Ibig sabihin, kung nakay Kristo ka na, pinatawad na lahat ng iyong kasalanan. Is a fact. And then, positional siya. Ikaw ay banal dahil you are in Christ. Nakasunod po ba? Ha? Okay. Mamaya sabi ko sa inyo kung bakit kayo napapapikit-pikit at na parang inaantok na, no? Mamaya sabi ko sa inyo yan, no? Then, and then sunod dyan is sanctification. Justification, sanctification. Yung sanctification is present. Ngayon. Ngayon yun. And then is a process. Proseso. And progressive. Unti-unting nadidevelop. I am being conformed to the image of Christ. Ibig sabihin, unti-unti kang nagiging kamukha ni Jesus habang tumatagal. Tingnan mo yung katabi mo, nagiging kamukha ba? Tingnan mo siya. Sino ang nagiging kamukha niya? Tingnan mo. Okay, sino habang tumatagal? Okay, sino naging kamukha niya? Habang siya ay patuloy na nagkaroon ng relasyon sa Diyos, sino nagiging kamukha niya? Okay, kayo na magsabi, no? And then, yung future natin is glorification. Yung glorification is future, a promise of God, that someday pag namatay ka, pupunta ka sa piling ng Diyos. Permanent na po yun. Wala nang balikan. Wala nang sin, wala nang death, wala nang pain sa presence ni Lord. I will be with Christ forever. Nag-gets nyo? Okay. Ngayon, paano ba tayo babaguhin ng Panginoon? Okay, dalawang bagay gusto kong tandaan niyo po sa umaga nito. Tingnan muna natin yung verse natin. Okay, kaya sinabi ni Jesus sa mga Hudyo,
na nananampalataya sa Kanya, kung mananatili o magpapatuloy kayo sa aking salita, kayo ay mga tunay kong alagad at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yung dalawang verse na po yan, dyan po tayo mag-focus. Okay, number 1 po. Okay, number 1 point po. Number 1 point. Talagang, minsan talaga kumikilos ang kaaway para distract tayo. Okay, number 1 point po is, ang tunay na Kristiyano, naku, niliit, lalo kayong mapapabigit dyan. No? ang tunay na Kristiyano ay nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Okay? Ang tunay na Kristiyano ay nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sino dito ang nagsasabing ikaw ay tunay na Kristiyano? Amen. Ayan. Parang ang bagal na ng process natin. Okay? Hindi na tayo nakakasabay. Okay. Tingnan natin. Sige po. Tingnan natin ito. Sige po. Ako na po. Ayan. Yan. Ang tunay na Kristiyano ay nagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sinabi ng salita ng Diyos sa verse 31. Kaya sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo na nananampalataya, underline yung word na nananampalataya. Ang kausap ni Lord dito is yung mga Hudyo na nananampalataya na kay Jesus. Kung mananatili o magpapatuloy kayo sa aking salita, kayo ay may tunay, kayo ay mga tunay kong alagad. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay tunay na alagad ni Kristo, nananatili siya, nagpapatuloy siya sa salita ng Panginoon. Pinapahalagaan niya yung salita ng Panginoon. Meron kang interest, no, na pahalagahan yung salita ng Panginoon. Kaya tanong ko sa inyo, pinapahalagaan mo ba ang pagbabasa ng Biblia? Pinapahalagaan mo ba? Meron tayong Bible Challenge, 21 Days Bible Challenge. Nagagawa po ba natin? Okay, praise God. Okay, almost half ng umamin. Okay? And then, pero, tingnan niyo po, ang Pilipino po kasi, ay number 1 po tayong, engage sa social media o sa cellphone, no? Almost 9 hours tayong nakababad sa cellphone. Okay? O sa gadget, o sa anumang internet po, no? Okay. By the way, we are not saying na ang cellphone or internet ay masama, pero i-check natin yung sarili natin. Now, 9 hours, sino dito ang nagsasabi na 9 hours, almost 9 hours siya nakapag-cellphone every day. Siyempre, huwag na kayo magtaas, huwag na kayo umami. Sabi mo na sa sarili mo, Lord, ako ba yun? Ako yun, Lord. Okay, yan. And then, napakalaga po, nakapag-spend tayo ng time dito sa gadget natin, how much more po sa salita ng Diyos. Amen ba? Okay, start your day with God. Give your first 30 minutes to God every day. No, 15 minutes. 15 minutes read your Bible or hear the Word of God. Kung ikaw ay mahina na magbasa, mapigit-pigit na, makinig ka na lang ng salita ng Diyos. Tapos 5 minutes reflection. Isipin mo, pagbulay-bulayan mo yung binasa mo. 10 minutes prayer or thanksgiving or asking for God's guidance. Bakit mahalaga po yun, itong bagay na ito, to start our day with God? Kasi sabi dyan, mapalad ang tao hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Grabe, no? Yung tao daw na tumatalikod, umiiwas sa masamang bagay, bakit siya umiiwas doon? Kasi po, meron siyang ibang kagalakan. At ang kagalakan niya po ay yung salita ng Panginoon. At ang sabi dyan, pinagbubulay-bulayan niya araw at gabi ang kautusan ng Panginoon. Pinagbubulayan, pinag-isip-isipan. Kanina nga, sabi ko nga sa inyo, 30 minutes lang eh. Ito nga, araw at gabi, iniisip niya yung salita ng Panginoon. By the way, ang nagsulat ng awit, mostly, nagsasabi na si Solomon. Tingnan niyo po ang sabi niya.
sa verse 3 and 4. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itanim sa tabi ng agos ng tubig, nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ano ibig sabihin na nagbubunga? Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Pag binababad daw natin yung ating sarili sa salita ng Panginoon, no, automatic po, tayo po ay magkakaroon ng bunga. At ang bunga na yon ay yung tagumpay na pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, merong pagkakaiba ng definition ng tagumpay sa mundo at saka sa Diyos. Diba? Ang tagumpay sa mundo is maka-achieve ka na itong bagay, magkaroon ka naman itong bagay. Pero ang tagumpay sa Diyos is yung magawa mo yung kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Kaya, somebody said, no, tinagano ko lang, no, pero I think A.W. Tozer ang nagsabi nito, ang nakakatakot na tagumpay ay yung magtagumpay ka sa maling bagay. Ang nakakatakot na tagumpay ay yung magtagumpay ka sa maling bagay. Yan ang nakakatakot na tagumpay. You spend your whole life to this thing, pero hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon. Pero, ngunit ang salita ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng totoong tagumpay. Bakit? Kasi when we read the Bible, maalayin nyo yung ano natin, yung purpose, yung ating priority sa buhay. Kasi lalo mong binabasa ang salita ng Panginoon. Kahapon, ang verse natin is John chapter 15. And then sabi doon sa verse 6, sabi doon, if you remain in me and my words in you, ask whatever you want. Ask whatever you want. Isip ko, sabi doon, ask whatever you want. Hilingin mo, ano yung gusto mo. Kaya sabi ko, Lord, parang habang iniisip ko po, sabi ko, di ba Lord, parang, mali yun, yung hilingin mo yung gusto mo. Di ba want mo yun eh. Di ba parang yun ang inisip ko. Pero alam niyo po, I realize that if you remain in Jesus every day, yung gusto mo ay yung gusto na rin ni Lord. Yung gusto ni Lord ay yung gusto mo na rin. Ibig sabihin, yung habang napapalapit ka sa Diyos, ang ginugusto mo sa buhay is yung mga bagay na gusto ng Panginoon. That is the reality. Pero pag malayo ka sa Diyos, ang gusto mo is yung mga bagay sa taliwas sa kalooban ng Panginoon. Tama ba? Kaya yun pala yun, no? Kaya Lord, salamat kasi when we are spending time with the Lord every day, meditating His Word, prayer, lalong nilalagay ni Lord yung kagustuhan niya sa buhay mo. Amen? Kaya that's why po, napaka-importante po yung salita po ng ating Panginoon. Amen? Okay. Extend lang ako konti. Okay na po ba? Okay. Pangalawa po, ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa pag-alam at pagsunod sa katotohanan. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa pag-alam at pagsunod sa katotohanan. Sabi sa verse 32, at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nakita niyo po? And if you read this verse po, this passage, so verse 43, merong devil, merong diablo po. Sabi dyan, bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Dahil hindi ninyo kayang pakinggan ang salita ko. Kayo ay mula sa inyong amang diablo. Kausap ni Jesus, yung mga Hudyo na hindi naniniwala sa Kanya. Sabi ni Jesus, nagkaroon ng open rebuke si Jesus. Kaya hindi kayo naniniwala sa akin eh. Kasi ang tatay niyo ay diablo. Sabi ni Jesus. At ang hangarin ninyo ay gawin ang mga gusto ng Ama. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula. Referring to the devil. At hindi nanindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa Kanya. Kapag siya ay nagsisinungaling, nangungusap siya ayon sa Kanyang kalikasan. Dahil siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ano na sabi ng Bible po? The father of lies is sino? Si Satan. The father of lies is Satan. Ito po, pakinggan niyo po itong mabuti, no? Ang pinakakalaban ng tao, of course, si Satan. Ang ginagawa ni Satan po is deception, lying. That's why,
wala siyang ibang paraan, especially nung si Jesus po napako, namatay sa krus. Ang ginagawa lang ni Satan, wala siyang kapangyarihan sa atin. Ang ginagawa niya lang is to deceive us. Lokohin tayo. No? Alisin sa atin yung katotohanan. At ano po, don't mind this, no? Kasi si Satan po, expert sa pagsisinungaling. Way back sa book of Genesis pa lang, magaling na siyang magsinungaling. Kaya, listen to this, mga kapatid po. Ang Christianity po, very simple. Very simple ang pagiging Kristiyano. Malaman mo yung katotohanan at sundin mo ang katotohanan at pagpapalain ka ng Panginoon. Very simple, not complicated po ang pagiging Christian. Pero, ang work po ng devil is to bring lies to you. Bigyan ka ng kasinungalingan. Kaya nga today, I realize, no, merong tinatawag dati, di ba, merong World War I. No, gera sa buong mundo, di ba? World War II. Nagkaroon ng World War II. At ako po, personally, no, believe that ang World War III today is a war of information. Is a war of information. You can get easily access of information today. But mind this, that not all information today are true. Mababasa mo sa ganito, mabubuksan ko sa ganito, ang daming information. Kaya nga, ang World War III para sa akin is the war of truth and lies. At ang ginagawa ni Satan sa iyo, sa atin, no, is bigyan tayo ng kasinungalingan para hindi natin malaman yung katotohanan. Tama ba? Bigyan ko kayo ng example. Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, dito, no, bakit parang ang bilis mong antukin? Ako, pag ako po nandyan, no, inaantok din po ako. Okay? Ako lang nagsasalita ngayon kasi siyempre nagsasalita ako. Pero kayo na nakikinig na ano lang, mas mahirap po nakikinig sa nagsasalita. Di ba parang mabilis na antukin? Inaantok ka. Pag magbabasa ka ng Bible, parang 3 minutes pa lang, parang natutuning ka na, di ba? Parang binabasa mo yung Bible doon. Basa na ako ng Bible ngayon, tapos okay naman, pag nagbabasa ka ng Bible, tapos tumunog yung cellphone mo, ganun, di ba? Nanidistract ka na agad, kaya alam nyo, mahirap magbasa ng Bible. Kaya, I suggest na pag nagbasa kayo ng Bible, gamitin nyo talaga ito. Kung meron kayo nito, mas gamitin nyo ito kaysa sa cellphone nyo. Kasi maraming distraction sa cellphone eh. No? Ibig sabihin po, nilalayo ni Satan ang tao sa katotohanan. That is the very simple strategy of Satan. Nilalayo ng kaaway ang tao sa katotohanan para malaman yung katotohanan about sa Panginoon. Bakit pag nagsa-cellphone tayo, nanonood tayo, 2 hours na, gising ka pa rin, nanonood ka ng K-drama, no? Ilang episode, parang uhaw pa pa rin, parang gusto mo ba, tapos na, ano pa yan, bitin. Ibigay mo na kayo isang araw ka nanonood, bitin ka pa din, di ba? Bakit kaya ganon? No? Bakit kaya ganon? Why? Because, alam niyo po, si Satan po buhay nandyan. Ang ginagawa niya lang is ilayo ka dito sa katotohanan ng salita ng Panginoon. That is the strategy of the enemy. Amen ba? Kaya, ano yung mga lies? Asayan po, ano yung mga lies? Some lies of the enemy today. Una po, there is no God. Sabi ng kaaway ng mundo, there is no God. Mamuhay ka na walang Diyos. Ano pa? Malayo ang Diyos. Di ba? Malayo ang Diyos. Ay, merong Diyos pero malayo ang Diyos. Parang walang pakialam ang Diyos sa'yo. Theism, kaya tawag nila, no? All religion leads to heaven. Lahat ng relihiyon. Walang kumbaga, hindi po dati na ano relihiyon mo, lahat ng relihiyon ay dadaling ka sa langit. Hindi totoo yun. Because the Bible tells us that only one way to heaven, only Jesus. Now, only Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, through Jesus alone. Kaya, kahit may religion ka, pero wala kang Jesus sa buhay mo, hindi yan magdadala sa iyo sa langit. Okay? Ang Diyos ay pag-ibig. At yung hell is not true. Ano niyo po? This is very lie. Ano bakit?
Kahit po si Pope, sinasabi niya to. Sabi niya, God is love and hell is not true. How can a loving God send a person to hell? Yan sinasabi ng kahit po Pope sinasabi, that is a lie. Why? Bakit lie yan? Kasi the Bible tells us that there is hell. But yung hell po, ginawa yan hindi para sa tao. Ginawa yan originally sa mga nagrebelde sa Diyos. Pero ang tao po, is pilit niyang nagrebelde sa Diyos. That's why God is God. Hindi ang Diyos ang nagsisend ng tao sa hell. Ang tao ang mismong umaayaw sa Diyos at sinesend niya yung sarili niya sa hell. Kasi kung gano'n ang gusto ng Diyos, hindi niya sana pinadala yung kanyang anak na si Jesus. Kung gusto ng Diyos na parusahan ng tao sa hell, hindi niya sana pinadala yung kanyang anak, si Jesus, para mamatay na parusahan, para pahirapan doon sa cross. But God loves you so much, ayaw ng Diyos na mapunta ka doon sa impyerno. Amen ba? Amen po ba? Alam niyo po, this is very important message of this year, yung malaman natin yung katotohanan. Ano ba? Mahal ka ng Diyos at malaya kang gawin lahat ng gusto mo. Half-truth po ito. Yes, totoo, mahal ka ng Diyos. Pero, lahat ng bagay, pag ginawa mo, mayroong consequences. There's no real, absolute freedom. Just sabi, Kasi po, ang freedom po is yung kalayaan na sundin mo ang kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Tao lang ako, hindi ko kayang magbago. Half-truth po ito. Alam bakit? Kasi merong Diyos na kaya kang baguhin. Kasi sinasabi nila, ay, hindi ko kaya magbago, ayoko na magbago. Half-truth yan. Minsan, maraming tao nabubuhay sa ganyan. Actually, nung nakalang linggo, may kausap ako dito, basta hindi ako naniwala sa pagbabago. Ang pinaniwala ko lang ay self-development. Self-development, sabi niya. Pero sabi ko, alam bro, ang pagbabago ay totoo. Pero ang pagbabago ay hindi magmumula sa iyo. Magmumula sa Diyos. Kailangan natin yung biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. Ulitin ko po, ang pagbabago po ay nagmumula sa Diyos. At ang kaparaanan ng Diyos is dahan-dahan tayo inaayos ng ating Panginoon. Amen ba? Ako po, ang dami ko pang bagay na hinihiling sa Diyos na ayusin niya sa buhay ko. Ano ba? Kristyano ako pero hindi ko na kailangan magbasa ng Bible. That is lie. Amen? Wala nang pag-asa sa sitwasyon ko. That is a lie. Merong pag-asa sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Amen? Sabi ng Bible, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Pag pinalaya ka ng Jesus, tunay na malaya ka. Why? Because God is the living Word of God. Siya ang buhay na salita. Siya ang salita na naging tao. At siya yung salita na napako sa krus. 2,000 years ago. At si Jesus po ay pinalaya tayo sa ating kasalanan, sa kamatayan, at sa lahat ng kasinungalingan. Okay. Di ba? Ang hirap kasi. Okay. Ayan. Kaya, mga kapatid, kung sinolve ni Lord yung pinakamabigat na problema natin, yung kasalanan, kamatayan, kasinungalingan, kaya rin isolve ni Lord yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. There is always hope in Jesus. Amen ba? Buhay ang kanyang pangako. Mabilis ang application na lang. Okay. Number 1, seek God every day. Seek God every day. Read, reflect, record, and response. Natuwa lang ako nung kagabi, nag-send sino ba ito? Si Rose, ng kanyang parang yung challenge niya. So, bakit ang haba? So, bakit dito wala pang confidence yung iba? Pinakita ko, may paliwanag pa pala siya, Wala siya ngayon, Okay, nakatulog. Ayan. And then ano ba? Surrender your life to God. Para di ma-apply ito, yung power ng salita ng Diyos, seek God every day, practice natin, and then surrender your life to God. Surrender your past, your sins, your worries, your fear, surrender your life to God. Amen? At ano pa? Stand on God's promise. Tayuan mo ang pangako ng Diyos. Alamin mo ang pangako ng Diyos
at panindigan mo, tayuan mo. May mga pangako ng Diyos na hindi pa nangyayari. Yes, of course. Pero dahil mayroong kapangyarihan ng Diyos na gawin yung kanyang salita, God will fulfill it, no, in His time. Amen? Trust, obey, and live the promises of God. Pagkatiwalaan mo, sundin mo, at isapamuhay mo ang salita po ng Panginoon. Amen? Palakpakan na po natin si Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po sa iyong salita. Sige po tayong lahat po, ayun ko at sandaling manalangin. Aming Diyos, salamat po sa oras na ito. Lord, tapusin niyo po ang mensahe na ito. Magitan, Lord, ng iyong banal na Espiritu. Ano man po ang kulang, ay dagdagan niyo po. Ano man po ang sobra, ay bawasan niyo po. At tulungan niyo po kami na ma-apply ang salita niyo po sa amin. Salamat po sa iyong dakilang pangako sa aming buhay, O Diyos, na pinangahawakan namin, Panginoon. That's why, Lord, sa bawat araw, meron kaming pag-asa sapagkat ang iyong salita ay totoo. Ang iyong salita, Panginoon, ay hindi nagbabago ito. Maraming salamat po. As our response to God, tulungan niyo po kami na alamin, saliksikin ang iyong salita habang kami po ay nabubuhay. Sa inyo po namin tinataas ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. God bless.